inarte lang yung batang yan. Uy, Enzo, ano ba? Huwag mo akong simulan. Ate, ang daming nakaputing babae. Nasa likuran mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Enzo, ha? Halika na. Anong karapatan mong saktan ng taong aking pinangangalagaan, ha? Hindi ako natutuwa sa iyong ginawa sa batang yan! Isang katangahan ang pag-atake sa mga taong aking iniingatan at pinoprotektahan. Kaya dapat mamatay ka na! Hindi na dapat mabuhay ang mga demonyong katulad mo at walang puso! Magandang araw, Hukom, at sa iyong mga tagapakinig. Naniniwala ka ba sa mga bangkilan at kapre? Nung bata pa kasi ako ay hindi ako naniniwala sa mga ganung bagay. Tinatawanan ko lang ang tatay ko sa tuwing siya'y nagkukwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Ngunit nang mamatay siya, ay namulat ako sa katotohanan. Napadpad kami ng kapatid ko sa baryo kung saan nakatira ang mga halimaw na hindi ko pinaniniwalaan noong una. Sinamahan kasi namin doon ang foreigner na nakilala niya dahil naghahanap ng manggagamot na makapagpapagaling sa kanya. Pero hindi yun ang aming natuklasan. Isang kakaibang karanasan at pakikipaglaban ang hindi namin makakalimutan. Hukom, ako po si Bea. Mas kilala sa palayaw na Biyang, tubong si Kihor. At ito ang aking kwento. Magandang araw, Your Honors. Bago natin simulan ang kwento ni Bea o Biyang, sana naman ay mag-subscribe, like, and comment kayo sa mga videos natin. At syempre, huwag niyo rin sanang kalimutan na i-share yung mga kwento natin. Magiging malaking tulong yun para sa channel natin, Your Honors. Maraming salamat! Ate! Ate! Oh, bakit? Napapano ka na naman? Ate, may pugot na ulo. Parang yung mga sako sa ulo. Parang pinaparusahan. Yung katulad ng sa 3 martir na pare. Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag mo masyadong pinapansin ang mga ganong nakikita mo. Mas lalo ka lang nilang hindi patatahimikin, lalo na at alam nilang nakikita mo sila. Ha? Ate, paano ba naman hindi ko mapapansin? Naglalakad na sa harapan ko. Ang hirap kaya mag-deadman ng ganun, ha? O siya, sige. At wala na akong sinabi. Bilan mo nga muna ako sa labas ng insenso. Biyernes ngayon, mabuting araw para sa paggawa ng anting-anting. Ate, Oh, ano na naman yun? ilang taon na tayo dito sa baryo. Hindi ka pa ba napapagod sa ginagawa mo? Alam mo ang sagot ko dyan, Enzo. Ate, ang tagal na natin dito. Pero wala naman nakabanggit na kilala nila si tatay. Dahil posibleng nabura sa alaala ni na si tatay. Alam mong masyadong malakas ang orasyon at mahika ng mga bangkilan. Paano kung hindi naman totoo yun? Wala pa tayong nababalitaan o nakikita mga aswang. Malay mo ate, panakot lang yun sa mga batang hindi natutulog sa tanghali o sa gabi. Ay, ewan ko sa'yo. O siya, sige na, bilan mo muna ako ng insenso para kahit papano makabawas sa negatibong emosyon na dinadala ng mga pasyente rito. Oo na po ate. Hukom, naiiling na lang ako habang pinapanood ko ang aking kapatid na lumabas ng aming bahay. Kaming dalawa na lang sa buhay. Wala na ang aming mga magulang, kaya naman pareho naming pinoprotektahan ang isa't isa. Nang makalis ang aking kapatid, ay tinuon ko na ang aking atensyon sa mga tanso at pilak na gagamitin sa anting-anting na gagawin. Dadasalan din namin yun ngayong araw. Habang pinauusukan ko ang mga tanso at pilak, ay may narinig akong papalapit na yabag mula sa labas. Hindi na ako nagabalang salubungin dahil tiyak naman akong si Enzo lang din yun. Ate! Ate! Nandito ako sa likod, Enzo! We go outside? My ate is outside. Oh, no worries. I can understand a bit of Filipino, but I can't talk much. Sino yung kasama mo? Oh, hi. I'm George. Enzo? Ate, tinulungan niya ako eh. Saan? Naharang na naman ako ng grupo nila Michael. Alam mo naman yung mga yun, palagi ako ang trip. Nasugatan ka ba, galos, o ano? Bakit ayaw mo pang idiretso natin sa barangay ang pang-aalaskan nila sa'yo para matapos na? Parang hindi mo naman kilala ang mga yun. Mas lalo akong guguluhin kung sakali, no?
Paano kung walang tumulong sa'yo ngayon? Uuwi ka na naman na may bangas at sugat, ha? Hindi malabo, te. Buti na lang din at nandun to si Kuya George. Thank you for saving my brother. Hey, you're always welcome. Did you eat your lunch already? What do you want? Juice, water, coffee? Oh, don't worry about me. Besides, I need your help. Help? About where? Oh, there's an article saying that this place has a good faith healer. I need his help with my incurable disease. Ano raw yun, ate? Incurable disease? Mga sakit na walang lunas. Whose faith healer is that? May I know her? Ate, shit. Nakaka-nosebleed ka, ha? Oh, are you okay? Oh, no, it's my nose. Is the bleeding. He's just kidding, George. Don't worry about him. What faith healer are you talking about? Maybe we can help. Well, the article said that she's a priestess. A very pretty one. Magandang manggagamot? Mate, ikaw ba yun? Puro kakalukuhan. Hindi ako manggagamot, Well, you talking about priestess, we don't know her. Uy, di ba nakakaintindi naman to ng Tagalog? Yun nga lang di makapagsalita. Okay. Maliit lang ang baryo namin, kaya imposibleng hindi namin siya makikilala. Oh, really? I know someone who can help you, but she is not the one who are you looking for. Well, I don't know if she can help. Nalaman kong incurable na o hindi nagagaling yung bukol na meron si George sa ulo. Hindi na kaya ng ospital, kaya naman sinusubukan na lang niya ngayon ang mga kilalang albularya na nafe-feature sa TV o sa radyo. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng awa, lalo na nang sabihin namin na hindi namin alam kung sinong tinutukoy niyang manggagamot na maganda. Napabuntong hininga na lang ako habang pinapanood ang malungkot na mukha niya. Inutusan ko si Enzo na kumuha ng tubig, kaya naman naiwan kaming dalawa ni George. Tahimik siya at mukhang malalim ang iniisip. George, we can help you. Oh well, I don't know if I can find any cure for this. We are from here. We know the place more than you do. I'll ask around later after we ate our dinner. Oh, really? Thank you and appreciation for the help that you give my brother. Ate, ito na po yung tubig. Here, you should drink first and rest. Then, I'll try my best to look for the information. Thank you so much. No problem. Laking pasasalamat ko na kahit papano ay nakakaintindi at nakakapagsalita ako ng wikang Ingles. Kung hindi ay baka abutin kami ng siyam-siyam bago magkaintindihan. Habang naghahanda ng aming hapunan, matapos kong pausukan ng mga anting-anting, ay minabuti kong ipahatid kay Enzo ang aming bisita sa silid na tutulugan nito. Mabuti na lang din at hindi na nagreklamo ang aking kapatid at sinunod na lang ang aking utos. Pero ang totoo, wala talaga akong nababalita ang magandang manggagamot sa lugar namin. Napatingin ako sa kalan dahil meron akong pinapabaga na anting-anting. Sinabayan ko na ito ng pagluluto ng adobo para hindi aksaya ang panggatong sa kahoy. Dadagdagan ko na sana ng asin ang adobong manok na niluluto ko pero naubos na pala. Binawasan ko ang mga kahoy sa kalan bago nagpa siyang lumabas. Naabutan kong nasa labas ng kanilang bahay si Aling Minerva at nakataas na kaagad ang kilay nito nang makita ako. Ineng, abay balita ako'y may kasamang lalaki ang kapatid mo Foreigner daw. Yun na ba yung nobyo mo, ha? Naabutan lang pinagtutulungan ng kapatid ko kaya tumulong kahit papano. Sus, ito naman parang iba si Bea. Huwag ka nang mahiya, aminin mo na. Hindi naman kami manghihingi kapag nakaangat-angat ka na. Hindi ko nobyo yon. Nagsasabi po ako ng totoo. Masyado ka talagang malihim. Baka walang tumulong sa'yo kapag nadiskrasya ka niyan lalaking yan. Sige ka. Kagaya ho sa nangyari kay Maris. Nabuntis ng hindi kilala habang nag-aaral pa. Bakit mo naman dinadamay ang anak ko rito? Masyado niyo ho kasing pinapakialaman ang buhay ng may buhay. Tingnan niyo muna nga yung mga sarili niyong dumi bago kayo mangialam sa buhay ng iba. Abahay! Mas matanda ako sa'yo, baka nakakalimutan mo!
Pero hindi ibig sabihin no na tama kayo palagi, Aling Minerva. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Aling Minerva. Mabilis kong tinungo ang tindahan para makabili ng aking kakailanganin sa kusina para sa aking nilulutong adobo. Kinabukasan, tahimik naming pinanood ni Enzo ang pag-aayos ng gamit ni George. Pagkagising pa lang na pagkagising niya ay iniligpit na niya ang mga damit na ginamit. Ilang minuto rin ang tinagal noon bago na ibigay ni George ang atensyon sa amin. Hey, thank you for letting me crash here yesterday. No worries. I should thank you for saving my brother from those kids. Oh, it's no biggie. Actually, he could fight, but he didn't care. I told him to fight sometimes, but he is too afraid that kids would tell their parents and scold him after. Eh ate, ayoko lang na ikaw naman ang mapaaway. Ayaw ko naman pagpasensyahan. Ang tingin tuloy sa'yo ng mga batang yun, duwag ka dahil hindi ka lumalaban. Eh, hayaan mo na. Sus, ewan ko sa'yong bata ka. Siya nga pala, George. Ito, para sa'yo. Oh, what is this? Anting-anting yan. It's a kind of protection. Protection for what? Basta, just wear it, okay? Okay. Don't worry, George. Malakas yan. Malakas? Strong. Hindi na nagtagal ang dayuhan sa aming bahay. Hinatid na lang namin siya sa labasan. Nang papasok na kami ng bahay, bigla na lang humarang si Aling Minerva na suot ang paborito niyang duster habang hawak-hawak ang pamaypay. Umalis na ba ang afam mo, Biyang? Ay, kaibigan ko lang ho yun. Kakilala ko lang ho. Naku! Lumang tugtugin na yan, iha! Pinatuloy lang po namin si Kuya George, Aling Minerva. Gabi na kasi kaya hindi naligtas para sa kanya kung aalis pa siya mag-isa. Ay, naku! Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Nagkaroon din ho ba kayo ng afam nung kabataan nyo, ha? Sa bagay, mana-mana lang yan, hindi po ba? Bastos ka talagang bata, no? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Aling Minerva. Wala akong masamang ibig sabihin. Mas matanda pa rin ako sa'yo, kaya dapat galangin mo ako, no? Pasensya na, Aling Minerva. Hindi ko ugaling makipagplastikan, lalo na at hindi nyo rin naman ako ginagalang. Ay, halika na, Enzo. Pumasok na tayo sa loob. Ate, hindi naman dapat pinatulan. Alam mo naman ang bunganga nun eh. Sigurado kung bukas na bukas ay may bago na namang chismis na ikaw ang bida. Ay, naku, wala akong pakialam sa chismis niyang wala namang katotohanan. Buti nga at hindi ko pa siya nasusumbong kay Kapitan dahil sa mga sinasabi at pinagkakalat niya tungkol sa akin eh. Pero ate, hindi ba mas mabuti na tahimik na lang tayo tumiyo sa away? At hayaang api-apihin. Hindi, Enzo. Ang kabilin-bilinan ni tatay bago siya mamatay ay lumaban tayo lalo na kung tayo ang nasa tama at katwiran. Hindi na talaga ako magugulat kung hindi magtatagal mapapaaway ka na dahil dyan sa bunganga mo. Ay naku, Enzo, hindi naman ako sasagot at magmamaldita kung di sila nangunguna. Kailan ba ako nagsimula ng away, ha? Wala pa naman. Kita mo na? Kunan mo na nga muna ako ng panggatong doon at magluluto na ako ng tanso at pilak. Nakasimangot na sumunod sa aking utos ang aking kapatid. Tahimik kong hinanda ang mga inukitan ko na pilak at tanso, saka inayos ang mga gagamitin sa pagluluto. Habang ginagawa yon, ay minabuti kong magsalang na rin ng aming pagkain dahil sayang din naman ang natitirang panggatong kung mauubos lang sa pagluluto at pagpapausok ng mga anting-anting. Niluluto ko kasi ang mga anting-anting sa dasal at engkantasyon habang nakasalang sa apoy, kaya namang tiyak ang bisa ng mga yon at talagang binabalik-balikan. Hindi rin katulad ng iba na namamatay kung sakaling masuot sa lamay. Ang pagluluto ay nagpapatagal ng buhay ng mga anting-anting na gawa ko. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Enzo. Enzo, bakit ang tagal mo? George? What are you doing here? Nakita ko siya ate habang nangunguha ako ng panggatong sa gubat. Naliligaw daw siya. Ganon? Buti nakita mo. Kaya nga. Hey, I'm sorry for the trouble.
It's not a big deal, George. Don't worry. Oy, paano ba yan? You may stay in my room again. Oh yeah, thank you. Ayos yan. Ate, nariyan pala sa labas yung mga panggatong ha. Tinulungan pa ako ni Kuya George sa pagbubuhat, kaya hindi ako masyadong nahirapan. George, how's your search nga pala for the priestess? Well, still no news. I used my whole day to find her, but I still can't find a trace of her. You should take a rest. I will pray for you to find her. I really hope so. Oh, ano naman yun, Enzo? Bakit kaya hindi na lang natin samahan si Kuya? Bakit nga ba hindi, no? But is it okay with you? What? We want to join you. Oh, it's not, a bala for you? No, we also want to know the priestess. Well, in that case, thank you very much. Ay, nako, puro thank you. Kumain, ayaw? Why don't we eat our dinner first before you rest? Hey, I really appreciate your help. Hindi pa tumitilaw ang manok ng kapitbahay, ay gising na ako kinabukasan. Abala na ako sa paghahanda ng almusal at karagdagang pagkain para baunin. Hindi rin kasi alam kung hanggang kailan kami maghahanap ng taong kailangan ni George, kaya mabuti na rin yung pagiging handa sa gutom kung sakali man na magtagal kami sa dadaanan. Ilang sandali pa, lumabas ng silid sina Enzo at George. Kapwa tumatawa na dahil sa kwentuhan, pero bakas sa mga mata nila na pareho silang bagong gising. Oh, ate, gising ka na pala. Uy, mukhang excited ka. Sira ka talaga. Di na kayo at na makapagsimula ng araw natin. So, guys, how much for the stay? Don't worry about it. But you also cooked food for me. No, it's not a big deal. Ay, you don't worry. I pay for you, okay? Bilisan nyo na makauwi na tayo ng maaga kung sakali. Hukom, ilang minuto rin ang inubos namin sa pagkain at pag-ayos. Pasado 7:00 na ng umaga nang kami ay nakalabas na ng bahay. Kapansin-pansin ang panghuhusga sa mga mata ni Aling Minerva na lumabas pa talaga ng kanilang bahay nang makalabas kami. Dahil wala kaming ideya kung saan kami pupunta, pinili na lang naming tatlong maglakad kung saan kami dadalhin ng aming mga paa. Hanggang sa nakapasok na kami sa kagubatan sa dulo ng baryo. Pero wala namang kaming nakita o napagtanungan na may kakilala sa manggagamot na tinutukoy ni George. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, ay biglang napahinto sa paglalakad ang aking kapatid. Nagtataka akong ginawa niya yon, pero nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Namumutla at bakas ang takot sa namamawis niyang muka. Uy, anong problema mo dyan? Bilisan mo na maglakad na makalayo na tayo at makabalik agad. Well, maybe he's tired already. Let's just rest for a minute. No need. Nag-iinarte lang yung batang yan. Uy, Enzo, ano ba? Huwag mo akong simulan. Ate, ang daming nakaputing babae. Nasa likuran mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Enzo, ha? Halika na matapos na tayo sa paghahanap. Pero ate... Sinabi ko na sa'yo, hindi na dapat pinapansin ng mga bagay na ganyan, di ba? Pero ate, ang dami nila. Isa! Ate naman eh. Kung hindi ka pa susunod, iiwan ka namin dito. Hey, what is he talking about? His third eye is open, so he is prone seeing ghosts and other elements. What? Really? Hindi pa ako tuluyang nakakasagot ay biglang humangin na malakas kasabay ng paggalaw ng mga sanga ng puno. Tiningnan ko si Enzo pero bakas pa rin ang takot sa mga mata niya. Habang humahangin ay unti-unti naming naaamoy ang sigarilyo at ang pagdaloy ng usok nito sa paligid. Unti-unti kaming napaatras nang mapansin ang mabagal na paggapang ng mga ugat ng puno kasabay ng paglakas ng ihip ng hangin na naging dahilan ng mas matinding paggalaw ng mga puno sa aming paligid. Agad kong iginala ang aking mga mata at mula sa malayong puno ay unti-unting lumitaw ang isang anino ng malaking bulto ng tao. Napatingin ako kay Enzo nang bigla siyang napatakbo sa pwesto ko at hindi pa naligayahan dahil nagtago pa ang aking kapatid sa likuran habang mahigpit ang hawak sa laylayan ng suot kong t-shirt. Halos maistatwa ako sa aking kinatatayuan nang tuluyang nakita ang kabuuan ng nilalang. Isang kapre. Kagaya ng aking naririnig sa kwento ay mabalahibo ang katawan nito at tanging bahag lang ang tumatakip sa katawan. May malaki at mahabang tabako siyang hawak.
Malaki at matikas ang katawan nito na maihahalin tulad sa bawat katawan ng puno na kanilang tinitirhan. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? What is that? He's huge. Matagal ko na siyang nakikita. Minsan nasa labas ng bahay, minsan nasa bakuran, o hindi kaya nasa loob mismo ng bahay, ate. Ano? Totoo ba yun? Ate, hindi ako nagsisinungaling. Manahimik ka, Enzo. Ikaw, anong kailangan mo sa amin? At sino ka? Ako si Dagatnon, kaibigang matalik ng inyong ama. Huwag mo akong niloloko dahil hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Matagal nang patay ang aming ama. Hindi ko ugali ang magbiro, bata. Nagsasabi ako ng totoo. Kaibigan ko ang inyong ama at ako ay tumutupad lamang sa kanyang huling habilin bago siya mawalan ng buhay. Anong gusto mong iparating? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ako'y pinakiusapan ng inyong ama para protektahan kayong dalawa na aking nagagawa noon kahit na hindi ako magpakita. Wait. Hello? Who are you? Hindi ko nais maging bastos, ngunit kabastusan ding maituturing ang pagsasalita sa iba habang hindi pa ito natatapos. Lalo pa at ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpakita. Wait. What? I don't understand. Hindi kayo maaaring tumuloy sa kung saan man kayo pupunta. Masyadong delikado. Mapanganib. Anong ibig mo sabihin? Sa dulo ng kagubatan na ito, naninirahan ang grupo ng mga bangkilan. Hindi kayo maaaring magtungo ron. Paano? Ano? Bangkilan? Isang uri ng aswang, mga magagandang babae, ngunit sila ay lubhang malalakas at delikado. Well, I think we'll find her there. Magandang babae means beautiful women, right? But... Let's go! Huwag kang sumali sa usapan! Bakit nga ba kasama ninyo ang dayuhan na yan? Ako ay nagbabala na sa kanya ngunit bumalik pa rin siya rito. Nais niya rin sigurong mamatay. Tinulungan niya si Enzo sa mga nanunukso sa kanya kaya bilang pasasalamat, sumama kami sa paghahanap niya sa mga manggagamot. Nakakaawa rin kasi at mukhang problemado sa iniinda niya. Masyadong mapanganib ang lugar na inyong tatahakin. Hindi kayo maaaring pumunta doon nang wala man lang dalang armas. Hindi naman siguro kami mapapano, lalo pa at hindi naman kami naroon para manggulo. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Walang sinisino ang mga bangkilan. Lahat ng tao para sa kanila ay pagkain. Mas lalong gusto ko makita kung paano sila umatake. Ate, ito na ba yung hinihintay natin? Malalaman na ba natin kung ano talaga nangyari kay tatay? Seryoso ba na may mga nakatirang mga bangkilan sa kabilang baryo? Ang baryong yun ay pinamumugaran ng mga aswang. Wala pang nakakabalik ng buhay sa oras na sila ay tumapak doon. Katulad ba na nangyari sa aking ama? Paano mo nalaman ang bagay na yan? Mahigpit na bilin ng iyong ama na hindi nyo dapat malaman ang tungkol sa kanilang pagpunta sa baryong aking tinutukoy. May tenga ang balita, Dagatnon. Hindi mo man sinabi sa amin pero kumalat at nadinig namin ang balita dahil sa mga chismosong kapitbahay na meron sa paligid. I don't want to ruin the fun, but when will we leave? You know, it's getting really dark now. Mas lalong kailangan naming samahan ng dayuhan, lalo na at may mga posibleng halimaw siya makakasalamuha. Wala na akong sinabi, ngunit hindi ko papayagan na sumaba kayo roon nang walang dalang armas at sandata. Meron kaming asin at bawang na baon, kaya huwag kang mag-alala. May kasama pa nga kaming toyo at saka suka. Kaya kung sakaling gabihin at maubusan ng pagkain, di makakapagluto kung saan, ha? Hukom, halos mapatumba si George nang biglang gumalaw ang puno sa kanyang tabi. Bumaba ng bahagya ang mga sanga nito kasabay ng paglapit ng kapre na may dinukot mula sa butas na mayroon ang katawan ng puno. Gulat itong nakatingin doon at bahagya pang napatras bago tumingin sa akin. Inilingan ko siya, senyalis na maayos lang ang lahat. May kinuha ang kapre sa loob ng puno. Isang kulay gintong binhi. Ang binhi ay may 8 sinag na kawangis ng sa araw. Tahimik na inabot niya sa akin ang hawak-hawak na binhi. Kumikinang na parang araw ang hiyas na yon habang hawak ko. Halos mapapikit kami dahil sa liwanag, pero maya-maya ay nawala na rin. Ang ganda naman yan! The stone looks extraordinary. It's fabulous. Anong batong ito? Bakit may ganito? Ang mutya ng araw na mabisang sangkap para matalo ang mga aswang. Kagaya ng araw ay kaya nitong sunugin ang lahat ng halimaw at gawing abo.
Hindi ba mataas na antas ang mga bangkilan? Baka hindi sila maapektuhan ng mutyang yan. Tamang hindi naapektuhan ng matataas na uri ng aswang sa araw. Ngunit ang mutyang yan ay higit na malakas at makapangyarihan kaysa sa araw na tumatanglaw sa kalangitan. Kung ganon, pwedeng makatalo ang mutyang ito sa malalakas na uri. Ang mutyang hawak nyo ay mula pa sa sinaunang diwata na nangangalaga sa araw, kung kaya't ang lakas ng kapangyarihan nito ay walang katulad. May kaya pa bang gawin ng mutyang ito? Kaya nitong pasiglahin at buhayin ang mga halaman at puno sa paligid nito kung ang mga to ay nalalanta na. Ang araw ay isa sa nagbibigay lakas sa kanila, kaya naman maaari ring pakinabangan ng mga halaman ang mutyang hawak mo. Bukod sa mutya, ay binigyan din kami ni Dagatnon ng iba't ibang klase ng armas. May espada, sibat at meron ding malaki at matalas na itak. Kaya naman mas dumami ang aming daladala nang magsimula na ulit kaming maglakad sa gitna ng kagubatan. Pansin na ang nag-aagawang liwanag at dilim, ngunit hindi pa rin kami kumakain kahit tanghalian man lang. Kaya naman napagpasyahan naming huminto muna para kainin ang baon naming pagkain. Ilang minuto rin ang nawala sa oras namin, kaya naman matapos makapagpahinga ay nagsimula na muli kaming maglakad. Sandali at sasabihan ko si ate. Ano naman yun, Enzo? Kailan ka ba titigil sa mga pagkausap sa mga nakikita mo? What are you talking about? Enzo, who are you talking to? Ate, ang sabi ni Sam malapit na raw tayo sa kabilang baryo, kaya dapat daw maghanda na tayo. Hey, wait, who, Sam? That girl beside you. Whoa, bro, that's not a good joke. It's creepy. Kalalaki mong tao, takot ka sa multo. Enzo, ano ba? Hindi to ang oras para sa mga biro mong hindi nakakatawa. Ay, si ate, masyadong kontrabida. Hindi magandang biro ang takot. May sakit si George. Paano kung bigla na lang yung atakihin dahil sa pananakot mo? Oo na nga po. Sorry, Kuya George. It's okay. Nasaan na ba raw ang daan? Sabi, dire-diretso lang daw. Tapos kanan, bago ka makakita ng lumang karatula. Sinundan namin ang sinabi ng multong kausap ni Enzo. Matalahib na ang lugar, kaya naman tumigil muna ako sandali para kumuha ng patpat para panghawin ng damo. Ilang minuto rin kaming naglakad bago namin nakita ang lumang karatula na sinasabi ni Sam. Hey, turns out that ghost is reliable, huh? Isa siya sa mga nabiktima ng mga bangkilan nung panahon na naglalakad siya dito sa gubat. Really? Hey, by the way, what's a bangkilan anyway? I kept hearing the word, but I don't understand the context. It's a type of monster that eats people's flesh. What? Are you serious right now? It's not a good to joke about this type of thing. And that monster lives in the place where you're heading? We are really not sure yet, George. Reason why we should be careful. What if they're right? Then we need to fight for our lives. I'm hoping that we will meet is just a priestess. Tahimik naming pinasok ang tahimik na baryo. Sa aking pagkakaalam ay puro babae ang mga bangkilan. Kaya naman nang may marinig kaming ilang mga kalalakihan ay saglit akong napabuntong hininga. Masaya ang lugar, makulay at maingay. Ibang-iba sa sinasabi ng napagtanungan naming kapre. Pero hindi pa rin umaawat sa isip ko ang mga babala kahit na ganun. Iba naman si George na mabilis na hila sa kasiyahan habang kaming magkapatid ay hindi alam kung paano kikilos sa harapan nila. Normal na tao ang aming nakikita, magagandang mga tao at ilang mga lalaki na sa aking palagay ay kaisa rin sa baryo. May mga nakikita akong naglalambingang mga asawa kaya naman mas lalong pumalagay ang loob ko sa lugar habang naglalakad kami papasok. Ate, mukhang hindi naman totoo yung mga bali-balita. Masasayang mga tao lang ang nandito. Sana nga, at mukhang nag-i-enjoy na rin si George. Mabuti yun kahit pa paano ay makalimutan niya ang bigat na dinadala niya. Uy, ate, punta muna ako ron ha. Mukhang may paluan ng paso Manunod lang ako. Basta, huwag kang lalayo ha. Opo ate. Diyan ka lang sa nakikita ko ha. Si ate, mahal na mahal mo naman talaga ako. Puro ka talaga biro. Kailan ka ba magbabago? Hindi na sumagot ang kapatid ko at pinanood ko na lang siya sa paglayo niya. Inabala ko ang sarili sa pagmamasid sa paligid, naghahanap ng butas sa masaya at mukhang engrandeng pagdiriwang. Ilang sandali pa ay bigla akong nilapitan ng isang magandang babae. Nakangiti ito sa akin.
Bago ka rito, no? Dayo? Ah, oo. Mabuti at nasaktuhan mo ang fiesta ng lugar namin. Masyadong maraming ganap dito. Talaga? Hindi ba kami nakakaabala? Mukhang masyado kayo nagkakasiyahan at okay na sa inyo na kayo-kayo lang. Ano ka ba? Hindi ah. Ako nga pala si Kylene. Bea, pero mas kilala bilang Biyang. May kilala ka ba ditong manggagamot? Manggagamot? Albularya ba? Oo, nakakahiya na dumayo pa kami rito sa baryo nyo na may okasyon tapos magpapagamot lang pala. Ano ka ba? Wala yun. Halika't sumama ka sa akin. Ha? Sandali lang, hindi naman ako magpapagamot eh. Sino? Halika na at nang masimulan na. Ikaw ang manggagamot? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Mukha ka kasing bata kaya nagulat lang ako. Maaga lang akong tinuruan ni nanay dahil maaga siyang namaalam. Ay, sorry. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Ano ka ba? Nakakahiya talaga eh. Hindi mo kailangang mahiya. May mga turista talaga na sinasadya ang baryo para makapagpagamot sa akin. Oo, yun nga yata yung nabasa ng kasama kong balita sa dyaryo tungkol sa'yo. Mabuti pala at nakarating kayo, ano? Sa kabilang baryo lang din naman kami nakatira, kaya isang buong araw lang kaming naglakad. Naku, dapat pala tinanong ko muna kung kumain na kayo, no? Kumain na naman kami bago kami nakapasok sa baryo. Nagbaon kami ng mga pagkain para kahit papano may panglamang tiyan. Kahit na, ang mabuti pa tawagin mo na ang mga kasama mo para kumain sa bahay. Naku, nakakahiya naman. Bisita kayo ng aming baryo, kaya dapat lang talaga ay maging maayos ang pagtanggap. Kagad kong tinawag ang dalawa kong kasama. Mabilis silang nakalapit sa akin na pareho pang nagulat dahil sa amo ng muka ng kasama ko. Lumapit ako sa aking kapatid na magsasalita sana pero mabilis kong tinakpan ang kanyang bibig dahil sa hiya. Naiwang nakatulala si George na halatang namamangha sa ganda ng nakita niyang babae. Halina kayo para makakain. Siya nga pala itong kapatid ko, si Enzo. Si George naman, yan yung magpapagamot. Mukhang bata ka pa at malakas. She said that you look so young and healthy. Hindi siya nakakaintindi ng Tagalog? I can understand, but I can't speak. Ganun ba? Halina, pumunta na tayo sa bahay para maipakilala ko na rin kayo sa iba. Sumunod kaming tatlo sa babaeng nagpakilalang Kylene. Hindi ko alam kung masyado lang akong nasisiraan ng ulo, pero bawat madaanan namin ay kakaiba ang ngiti na ibinibigay. Ang tingin nila ay parang pinaghalong gutom at takam sa putahe. Mas humigpit ang hawak sa akin ni Enzo habang nakikiramdam lang din sa paligid. Si George lang yata ang tila naging bulag habang nakasunod kami kay Kylene. Mas lalo akong pinagtaasan ng balahibo nang huminto kami sa isang bahay na yari sa kahoy. Hindi naman yun maliit ngunit hindi malaki. Mula sa sala, sinalubong kami ng nakangiting ginang. Bakas ang ganda niya kahit halata namang may edad na siya dahil sa postura at ayos. May kasama siyang malaki at matikas na lalaki na seryoso ang muka habang nakatitig lang sa amin. Sa bahay nila Kylene kami tumuloy matapos naming kumain. Ang maliit nilang sala ay punong-puno ng mga garapon na iba't iba ang laman. May mga halamang gamot at may ilan ding bahagi ng katawan ng tao. Halos hindi ako makatingin doon na napansin ni Kylene na nagpatawa sa kanya. Inabot niya ang isang garapon na may lamang daliri bago lumipat sa amin. Ma'am, ano pong bagay na yan? Mga parte ng mga namatay naming pasyente. Mga parte ng katawan na masyadong apektado ng sakit. Bakit kailangan i-display? Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman. Bago kasi sila mamatay, gusto nilang magbigay ng aral para sa mga taong buhay pa. May abiso naman ang ginawa namin ito mula sa mga pasyente. Hindi po ba sila nagmumulto? Hindi naman. Sa palagay ko mas hindi sila mananahimik kung hindi ginawa ang huli nilang kahilingan. Nakakatuwa naman yung mga pasyente mo. Medyo nakakakilabot lang pero may sense naman yung mga bagay na gusto nila. Ang mabuti pa magpahinga na kayo. Bukas sa bukas gagamutin ko na si George. Dito kami matutulog? Hindi niyo ba alam? Kailangang manatili ang pasyente rito. Medyo matagal ang ritual at panggagamot ko. Pero sigurado naman na epektibo. Nakakahiya naman kung pati kami tutuloy sa inyo. Wala namang problema yon. Malaki naman ang bahay. Habang nagkwekwentuhan,
ay bigla naming narinig ang mararahas na paglipad ng ibon at pag-iingay ng mga ito, kasabay ng malalakas at nakakakilabot na alulong ng aso. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yun, pero bakas ang kawalan ng pakialam ni Kailin sa mga nangyayaring yun. Parang normal na sa kanya ang makarinig ng ganong klaseng mga ingay. Anong mga yun? Bakit ang iingay? Nakakatakot naman yun. Parang kahit kailan papasok dito sa bahay at manlalapa. Ano ba kayo? Wala yun. Mga alaga lang ng kapitbahay. Talaga? Mukhang gutom na gutom eh. Huwag nyo nalang masyadong intindihin at gano'n na talaga ang mga yun. Buti hindi nyo nirereklamo sa kapitan, hindi ba nakakaabala sa pagtulog? Pakikisama na rin. Isa pa, wala namang ginagawang masama yung amo ng mga aso, kaya hindi na rin namin sinusumbong. Matapos namin magpababa ng pagkain, ay hinatid na kami ni Kailin sa silid. Nakabukod ako kina George at Enzo. Gusto ko sanang sabihin na kahit magkakasama na lang sana kami, pero mukhang nasa sinaunang paniniwala pa rin ang baryo kaya hindi kami hinayaan na magkakasama sa iisang silid. Kahit nasa loob na ng kwarto ay rinig ko pa rin ang kakaibang ungol ng mga aso sa paligid. Ang hindi pa nakakatuwa ay parang ang lapit-lapit nila sa kung nasaan kami. Pero dahil sa pagod ay mabilis akong nakatulog ng gabing yon. Hindi ko na rin pinansin ang mga alulong na naririnig at pinanghawakan ng sinabi ni Kailin na aso lang talaga ang mga yon. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil parang naiihi ako, kaya mabilis akong tumayo para maghanap ng banyo. Saktong liliko na sana ako sa kusina nang biglang sumulpot si Kailin na seryoso ang muka. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat tulog ka na? Naghahanap ako ng banyo. Naiihi na kasi ako eh. Sa kanan ng banyo, wala rito. Bakit ang daming tao pa rin sa labas? Hindi pa rin ba tapos ang pagdiriwang? Mukhang nagkakasiyahan pa kayo eh. Huwag ka nang maraming tanong, Biyang. Bakit naman? Nagtatanong lang naman ako eh. Delikado ang maraming nalalaman. Baka dahil sa pagiging mausisa mo, mapahama ka pa. Grabe naman. Hindi ako nagbibiro, Bea. Sige na, naroon ang banyo. Pagkatapos mong gumamit ng banyo, magpahinga ka na ulit sa kwarto mo. Hinatid niya ako sa banyo. Hindi na ako nag-abalang sumilip ulit sa labas dahil unti-unti na akong kinakabahan. Nang maihatid niya ako sa kwarto ko, ay tahimik akong umupo sa papag. Nagsimula nang gumawa ng maraming tanong ang utak ko. Tahimik kong kinuha ang bag na dala at saka kinuha mula roon ang bigay na hiyas ng kapre. Mahigpit ko itong hinawakan habang tahimik na nanalangin para sa aming kaligtasan. Kinabukasan, ako ang huling lumabas ng kwarto. Nasa kusina na sina George at Enzo at narinig ko na rin ang mga halakhak nila kasama ng mga tawa ni Kailin na sa tingin ko ay nakabawi na sa kanyang pagsusungit. Oo, ate. Feel na feel at home tayo ah. Bea, nakatulog ka ba ng mabuti? Hoy, ate. Ano? Tinatanong ka ni ate Kailin kung nakatulog ka ba raw ng maayos kagabi. Oo. Mabuti naman kung ganon. Bilisan nyo nang kumain para makapagsimula na tayo sa panggagamot. Ate Kailin, wala bang araw na pinakamalakas ka? Araw-araw. So, how many days will it last? Depende sa kung gaano kalala ang sakit. It depends on how serious your illness are. Wow! Taray talaga ng ate ko. Human translator yarn. Puro ka talaga kalokohan, Enzo. Ito naman si ate, ang killjoy. Wala ating kontrabida. Manahimik ka na lang at nakakahiya. Nasa ibang bahay tayo kaya ayusin mo sarili mo ha. Okay lang naman daw maging makulit, sabi ni ate Kailin. Diba ate? Ayos lang naman. Sa kabihira lang talaga maingay rito kaya naman hindi ka labisan. Matapos naming kumain lahat ng almusal, ay dumiretso na kami sa likod ng bahay. Nakita ko sa lupa na nakaguhit ang isang maliit na bilog gamit ang uling. May maliit na bangko sa gitna ng bilog at doon pinaupo ni Kailin si George. Nanatili lang kaming dalawa ni Enzo sa labas ng bilog at pinanood ang pagsisimula ng panggagamot ni Kailin. May binabanggit siyang engkantasyon na hindi ko maintindihan, pero hindi ko na lang din pinansin dahil hindi ko naman alam kung anong kanyang sinasabi. Wow, ang galing naman ni ate Kailin ate, no? Iba ang kanyang paraan ng panggagamot kumpara sa iba nating kilalang albularya. Parang may sarili silang dasal at engkantasyon eh, no? Ha, kakaiba talaga. Ate, O bakit? paano kung sabihin kong marami akong nakikitang kaluluwa rito?
Maniniwala ka ba? Yan ka na naman sa ganyang biro mo, Enzo. Hindi na nakakatuwa yan, ha? Pero ate, seryoso ako. Kung ganon, nakita mo ba ang kaluluwa ni tatay? Hindi pa sa ngayon. Anong gusto mo iparating? Na totoong aswang ang mga narito? Hindi naman sa ganun. Pero malay mo, di ba? Alam nila ate Kaylin kung saan lumipat ang mga dating nakatira sa baryo na to. At paano ka nakakasiguro na hindi sila kay Lynn ang matake? Kasi ate, ang mga aswang pumapatay, hindi gumagamot. Natapos ang maghapon na doon kami sa likod bahay na natili habang hinihintay matapos ang panggagamot ni Kaylin kay George. Madilim na nang tuluyan kaming pumasok ng bahay na agad naman kaming sinalubong ng nakangiting nanay ni Kaylin. Kaya naman kahit nakakahiya ay nanatili kami sa sala habang naghahanda sila ng hapunan. Nakaupo sa tabi ko si Enzo habang si George naman ay nakatukod ng mga kamay na hawak ang ulo niya. Matapos naming kumain ay pinagpahinga na ni Kaylin si George sa kwarto kaya pati kami ay pumasok na sa kanya-kanyang mga kwarto. Pasado 2:00 ng madaling araw nang magising ulit ako para umihi. Hindi katulad ng naunang araw ay dumiretso na ako sa kung nasaan ang banyo. Natigilan lang ako sa paglalakad nang makita ang pamilyar na bulto ng aking kapatid na nagtatago sa likuran ng dingding. Bahagya itong sumisilip sa labas. Puno ng pag-iingat akong lumapit kay Enzo na abala ang mga mata sa panonood ng kung ano ang nasa labas. Uy, Ate naman, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na? huwag kang maingay ate. Bakit ba? Ano ba yung sinisilip mo? Shh, ate, maririnig tayo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Nakakahiya kay Kaylin kung makikita kang sumisilip dyan. Ate, kailangan na natin umalis dito. Ano ba yung sinasabi mo? Tumabi ka nga dyan. Sumilip ako para makita kung ano ang tinitingnan niya. Halos mapanlamigan ako ng kalamnan nang makita ang nangyayaring pagsasaya ng mga tao. Hindi ko rin alam kung dapat pa ba silang tawaging tao dahil kitang-kita ko mula sa aking kinatatayuan ang pagsasaya ng bawat isa habang punong-puno ng dugo ang muka. Ang mga kuko at kamay ay parang ginagamit sa pagpipintura dahil sa sobrang pula. Kusa akong napatago sa gilid nang mapatingin ang ilang mga babae sa aming pwesto. Enzo, bumalik ka na sa silid mo. Seryoso ka ba ate? Hindi mo ba nakikita? Baka tayo na yung isusunod ng mga yan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng hakbang, lalo na at hindi natin alam kung ano talagang ginagawa ni Kaylin kay George. Baka mas lalong mapahamak si George kung gagalaw tayo ng basta-basta. Ate, umalis na tayo rito. Nakakatakot na to. Kasama natin si George, Enzo. Hindi natin siya pwedeng iwan. Pero ate, ayaw ko pa mamatay. Hindi tayo mamamatay dito. Paano ka nakakasiguro? May mga armas tayo na dala-dala, di ba? Hindi tayo basta-basta mapapatay kung sakali. Hindi ba mas okay kung tumakas na lang tayo ngayon? Mas ligtas kung sakali. At iiwan natin si George, ha? Ate, kahit na ni Kuya George yung sarili niya. Ibang lahi noon, dayuhan. Hindi ka ba naaawa sa kanya, lalo na't naging malapit din naman sa'yo yun? Mas uunahin ko pa ba yung kaysa sa kaligtasan natin? Hindi ko gusto ang asal mo ngayon, Enzo. Ate, mas uunahin pa ba talaga natin ang ibang tao kaysa sa sarili nating kaligtasan? Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Pag-usapan natin to bukas. Pero ate. Ano ba, isa? Walang nagawa si Enzo sa aking iniutos. Maingat siyang bumalik sa kanyang silid, habang ako naman ay nanatili sa pwesto ko. Tahimik akong sumilip muli sa nangyayari. Ang bawat kagat ng laman ay nakakapanindig balahibo, lalo na sa bawat kagat ay kitang-kita ang dugo na umaagos mula roon. Dahil sa takot na mahuli ay sumunod na rin akong pumasok sa sarili kong kwarto. Pero dahil sa aking nakita ay hindi ako dinapuan ng kahit na anong antok. Dilat na dilat ako habang pinipilit kalimutan ang nakakasukang eksenang yon sa utak ko. Dahil nga hindi ako nakatulog ay maaga akong bumangon sa kama. Gising na rin si Enzo na kapansin-pansin ang pananahimik. Enzo, huwag ka magpapahalata na may nakita ka, ha? Sabi ko naman sa iyo ate, umalis na tayo eh. Mamaya, kapag nagkaroon ng pagkakataon, kakausapin ko si George. Paano kung hindi siya makinig o maniwala? Hindi pa rin natin siya pwedeng iwan dito. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa pagmamalasakit mo o maaawa para sa atin. Ate Kaylin. Anong pinag-uusapan nyo? Parang masyadong seryoso. Yung mga naiwan kong anting-anting sa bahay na hindi ko pa nade-deliver. Gumagawa ka ng anting-anting? Oo eh. Pinamana ni tatay ang kakayahan niya sa paggawa ng anting-anting sa akin. Nakakatuwa naman. Kailan nga pala matatapos ang panggagamot mo kay George?
Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Mabuti naman kung ganon. Kailangan na rin kasi naming umuwi. Hindi na kayo makakauwi. Ha? Ano yun? Pasensya na, mahina ang pandinig ko eh. Ayos lang. Ang sabi ko, hindi rin naman din magtatagal. Makakauwi na kayo. Naku, mabuti naman talaga ate kung ganon. Bakit? Ayaw mo na ba dito sa amin? Ay, naku, hindi naman ate. Kasi namimiss na rin ni ate yung mortal na enemy niya sa baryo namin, no? Uy, tumahimik ka nga, Enzo. Pinag-iinit mo na naman ang ulo ko, Pihatong may mga chismis tungkol sa pakikipagtanan mo. Sorry, masyadong makulit yung kapatid ko na yan eh. Wala namang dapat ipag-alala. Ayos lang yun. Bago man ang halian, ay namilit na akong sumali sa paghahanda ng pagkain. Naiwan sa likod bahay sila Enzo habang katulong ko naman ang nanay ni Kailin sa pagluluto. Hindi ko maiwasan na hindi tingnan ang mga karne na nandoon sa kusina. Mukha namang normal ang mga yon, na sa aking palagay ay parang karne lang ng baboy at manok, kaya naman kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag. Tahimik kong inayos ang hapagkainan matapos kong matulungan ang nanay ni Kailin sa pagluluto bago na pagpasyahang tawagin na ang lahat para sa salo-salo. Kinalabit ko si Enzo nang hindi niya ginagalaw ang pagkain na nakahain sa harapan niya. Pinandilatan ko siya ng mata at nakasimangot naman siyang sumunod at kumuha ng pagkain. Halos hindi maipinta ang mukha ni Enzo. Bakas na bakas ang takot habang sumasandok ng pagkain. Hanggang sa matapos kaming kumain ng pananghalian at dumiretso si Enzo sa labas ng bahay para magpahangin. Hey, what's his problem? Mukhang may problema ang kapatid mo. Ano nangyari? Na-homesick na siguro. Alam nyo naman ang mga ganyang edad, masyadong madikit sa barkada. Naku, ganun ba? Pagsabihin mong hindi na naman din siya makakauwi kahit anong gawin niyang pag-aamok dyan. Hey, what do you mean? Ay, ikaw talaga, puro kabiro. Masyado kayong seryoso eh. Hindi nakakatulong kung masyado niyong iisipin ang problema. Kaya nga sandali lang kakausapin ko lang ang kapatid ko. Masyadong maarte eh. Sige. Mas magiging delikado ang pagsistay natin dito kung ganyan ka umasta, Enzo. Ate, hindi ka ba natatakot? Pinapalibutan tayo ng mga aswang ngayon. Hindi ko nga alam kung safe ba yung kinakain natin itong mga nakaraan eh. Kaya nga mas kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, ligtas pa tayo dahil hindi nila alam na may alam tayo. Kaya dapat manatiling ganun hanggang sa matapos si George sa session niya at makaalis tayo ng ligtas. Sa tingin mo ba talaga makakaalis tayo ng buhay rito? Pero mas mapapatagal ang paglaban natin kung sakali. Hindi ko alam kung bakit hindi pa ngayon mismo. Kasi hindi lang dapat sarili natin ang isipin natin. May kasama tayo. Hindi ko talaga alam kung may gusto ka ba kay Kuya George kung bakit hindi mo maiwan eh. Enzo, ano ba? Ganyan ba tingin mo sa akin? Hindi ko na alam ate. Nagpapakatao lang ako. Ang dami ng masasama at sakim sa mundo. Huwag na nating dagdagan pa kung iiwan natin yung kasama natin para iligtas ang mga sarili natin. Sana nga ligtas tayo sa lugar na to. Magagawa natin yun kung magbubulag-bulagan ka sa mga nakita mo kagabi. Sinasabi ko sa'yo, Enzo, hindi lang tayong mapapahamak dito kung sakali. Bahala na. Enzo, ano ba? Oo na nga, hindi ba? Oh, hey, guys. What are you talking about? You looked so serious having that conversation. Oh, bakit hindi mo na lang sabihin kay Kuya George yan ngayon ate ha? So, what's this all about? Ate, ano ba? Ikaw ba magsasabi o ako na? George, Yeah? Is there something wrong? we need to leave this place. What? My medication is not done yet. We are in danger here. What are you talking about? Napapalibutan tayo ng mga halimaw, Kuya George. I don't understand. Ano ba naman yan, no? They are not really priestess, okay? They are monsters. You know? Flesh eaters. Uy, kumalma ka. Baka may makarinig sa'yo, Enzo. How did you know about that? We saw it last night, George. That's impossible. They're very decent. Nalintikan na. Kuya, hindi lahat ng maganda mababait. Tingnan mo si ate, mabait pero hindi naman maganda. Enzo, tumahimik ka. We need to leave this place, George. We are seriously in danger right now. So when do we leave? Hindi namin alam noong mga oras na yon na tahimik palang nakikinig sa loob ng bahay nila si Kailin. Mabibilis ang bawat paghakbang nito sa kung nasaan kami, pero wala pa rin kaming ideya na nandun pala siya sa gilid.
Ibang klase rin talaga ang pang-amoy ninyo, no? Kailin, paalisin mo na kami rito. Sa tingin mo ba ganun ako katanga para pagbigyan ang gusto nyo? Paalisin kayo? At ano, hayaang ipagkalat sa ibahan tungkol sa nakita nyo kagabi? Alam mo? Alam ko kung hanggang saan na nakita at narinig mo, bata. Sayang, cute ka pa naman sana pero matigas ang ulo kaya dapat ginagawa na lang na panlaman tiyan. Nakikiusap ako, Kailin. Hindi lahat ng bagay ay madadaan sa pakiusapan at pagmamakaawa, Bea. Hey, Kayleen, we'll just leave. We won't tell this to anyone, we promise. Manahimik ka. Hindi na ako natutuwa sa pa-English mo. Ano kaya kung unahin na kita? Wala na ang araw kaya alam kong maya-maya lang ay mas lalo kaming madedelikado. Tahimik ang buong paligid. Wala nang bakas ng palakaibigang ngiti mula sa mukha ni Kailin na una niyang ibinigay sa amin. Mas naging alerto ako at sinubukang iharang ang sarili kay Enzo at George nang unti-unting lumabas mula sa kanika nilang pinagtataguan ang malalaki at matitikas na mga lalaki. Nakatayo sa kanilang gitna si Kailin. Walang balak pahintuin ang mga lalaki. Patayin silang tatlo at wag hayaang makaalis at makatakas. Wisit ka! Ganun ba? At ngayon mo lang nalaman ang bagay na yon? Maganda nga ang mukha mo pero mananatili ka namang halimaw. Wala akong panahon para sa mga opinyon mo, bata. Isang utos lang mula kay Kailin ay mabilis na nagbago ng anyo ang matitikas na lalaki. Unti-unti silang naging aso. Malalaki kumpara sa normal na aso. Ang kanilang balahibo ay kulay itim at kayumanggi. Ang mga bibig ay sobrang laki rin na sa palagay ko ay kayang kumain ng tao. Habang ang mga kuko sa paa ay matatalas at mahahaba na kayang sumugat sa isang kalmot lang. Mabilis na sumugod ang malalaking aso sa aming pwesto. Malas lang talaga at wala kaming hawak na kahit na anong armas nung panahong yon. Napaatras kaming tatlo. Mabilis kong nilibot ng tingin ng paligid at saka nakakita ng kahoy na pwedeng armas. Mabilis kong dinampot ang bagay na yon at saka humarap sa mga aswang na naglalaway. Sa tingin mo ba ay kayang patayin ng pat-pat na yan ang aking mga alaga? Mas gugustuhin ko na to kaysa mamatay ng walang laban, Kailin. Isang katangahan lang ang ginagawa mo, Bea. Mas lalo mo lamang silang tinatakam. Ate! Huwag kang mag-alala, Enzo. Hindi kita pababayaan. Ate! Huwag kang magulo. Mas lalo tayo mapapahamak eh. Pero ate, si tatay yun! Ano? Si tatay nandito! Seryoso ka ba? Enzo, hindi ito ang oras para sa mga ganyan mo ah. Nakikita ko siya ate. Nakatingin siya kay Kailin. Galit na galit siya. Tama tayo. Sila ang may kagagawan sa pagkamatay ni tatay. Hindi ito ang oras para sa pakikipagtsismisan! Muling umatake ang mga malalaking aso. Puno ng lakas kong hinampas ang asong nagtangkang lumapit sa akin. Doon ko binuhos ang lahat ng galit na nasa dibdib ko. Isang halimaw pa ang muntik na dumamba sa aking kapatid. Mabuti na lang ay mabilis ko siyang naitulak, kaya naman ako na lang ang tuluyang napahiga sa lupa habang pinipilit itulak ang halimaw na inaabot ako para kagatin. Ate! Oh no, Bea! Hey, Kayleen! What do you want, huh? Why are you doing this? Pagkain! Ano pa ba kung hindi ang pagkain? Hindi ko hayaang may kukunin ka na namang mahalaga sa akin! Sa lagay mong yan talaga nakakapagsalita ka pa na puno ng tapang? Ibang klase ka! Mariin kong sinaksak ang dulo ng patpat sa leeg ng halimaw na nasa aking ibabaw. Ungol ang sinagot nito na sinamantala ko para makaalis sa ilalim ng asbo. Malakas kong sinipa ang halimaw bago ako tuluyang tumayo nang mawala na ito sa aking ibabaw. Enzo, kunin mo ang mga gamit natin sa loob. Sa tingin niyo ba talaga makakaalis pa kayo rito ng buhay? Isa lang ang sigurado ako, Kailin. Hindi na ulit ako papayag na may makuha ka sa aking mahalagang tao. Wala akong naalalang kinukuha sa'yo. Kung makakain ko ang kapatid mo, mukhang sariwa siya at malambot. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makanti ang kapatid ko. Hanga rin naman ako sa katapangan na meron ka. Kapatid ko ang sasaktan mo, kaya magkakamatayan talaga tayo. Paano kung yung dahilan na lang ang pagpunta nyo rito ang kainin ko? Pambayad utang na rin sa pagtulong nyo, hindi ba? Walang yaka!
Ginagamot mo siya tapos balak mong kainin ngayon at patayin? Anong klaseng demonyo ka, ha? Sino ba ang sa tingin niyong may kasalanan? Kayo mismo ang pumunta dito sa baryo namin! Dahil wala kaming ideya na demonyo pala ang mga nakatira sa lugar na to! Hukom, inaasahan ko na ang susunod na pag-atake. Pero ang hindi ko alam ay si George pala ang kanilang pupuntiryahin. Mabilis man ang aking naging pagtakbo palapit sa kanya, pero huli na dahil dumamba na sa kanya ang asong pinakamalapit sa kanyang pwesto. Isang hiwa lang sa braso ang nagpadaloy ng dugo niya sa lupa, kasunod ng isang sunggab ng kagat sa kanyang leeg. Mas binilisan ko ang aking paghakbang. Isang tusok mula sa patpat ang nagpatigil sa halimaw. Pero naagaw ng humahangos at hingal na kapatid ko ang atensyon ko. Bitbit niya sa kanyang likuran ang backpack na dala namin habang hawak niya sa isang kamay ang itak na pinahiram sa amin ng kapre na nagpakilalang kaibigan ng aking ama. Nang mapansin na hawak ni Enzo ang mutya, mabilis akong lumapit sa kanya. Kinuha ko yon at ibinigay niya sa akin ang espada. Ate! Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng katapangan nyo para abalahin ang magandang palabas na nangyayari. May mas masayang palabas kaming ipapanood sa'yo. Saan ka nakakuha ng yabang na meron ka? George! Walang pagdadalawang isip na tumakbo ko papalapit kung nasang nakatayo si George. Sugatan na ang braso niya dahil sa kagat ng asbong umatake sa kanya kanina. Kaya naman puno ng ingat ko siyang inalalayan, saka hinarap ang mga asong handang muling umatake. Nakalapit na rin sa pwesto namin si Enzo na bitbit ang sibat na inabot niya kay George. Magkakadikit ang aming likurang tatlo habang mariin ang tingin sa mga halimaw na handang lumapa anumang oras na magkamali kami ng galaw. Hindi naman pala kayo tanga at nakapagbaon pa kayo ng armas sa lugar na ito. Masyado lang kaming nautos sa pagiging pakitang tao mo, Kaylin. Hindi namin nakita na demonyo ka pa sa demonyo. Masyado kang matapang, Bea. Salungat sa kapatid mo na nagmana rin yata ng karuwagan sa inyong ama. Huwag mong idamay ang tatay namin dito. Kayo ng lahi mo! Hindi ko pa naikukwento kung paano siya nagmakaawang huwag patayin dahil bata pa raw ang mga anak niyang maiiwan. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa habang unti-unting hinihimay ng mga alaga ko ang katawan niya. Ang sarap balikan ng alaalang yun. Yun ang pinakamagandang palabas na aking napanood! Walang yaka! Demonyo! Mga demonyo kayong lahat! Hindi ko ininda ang nanginginig kong kamay dahil sa sobrang galit. Hinawakan ko na mahigpit ang espadang nasa kamay, saka walang pagdadalawang isip na itinakbo ang pagitan ng mga asbo sa amin. Sa aking bawat saksak ay siniguro kong mag-iiwan ng malalim na sugat. Sa aking bawat paghugot ng espada ay parang naging musika sa aking pandinig ang bawat ungol at daing ng mga halimaw. Dahil doon ay mas ginanahan pa ako sa aking pag-atake. Matulin ang aking pagtakbo at sa bawat paghakbang ng paa ko ay parang nahawi ang mga aswang dahil sa espadang aking hawak. Sa bawat aking madadaan ng mga halimaw ay siniguro ko na tutumba silang lahat. Habang umaatake ay kita ko rin ang pagsisimulang pag-atake ng aking kapatid. Ganon din si George na hindi pa alam gamitin ang armas na kanyang tangan. Ate, ang dami nila! Huwag kang susuko. Kailangan nating makaalis dito ng buhay. Mangarap na lang kayo. Baka sakaling matupad. Hindi yun pangarap, Kaylin. Sisiguruhin kong kami ang tatapos sa lahi nyo ngayon. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hangal? Hindi mo ba alam kung anong klaseng aswang kami? Hindi mo rin ba alam kung anong klaseng tao ako? Wala akong inuurungan kahit ano! Get off of me, you monster! Nabaling ang mata ko kay George na ngayon ay nakahandusay na sa lupa habang nasa ibabaw ang isang asbo. Pinipilit niyang itulak ang halimaw paalis sa ibabaw niya, ngunit higit na malakas ang asbo, lalo na at may iniinda siyang sugat sa kanyang leeg. Ang mga kuko ng halimaw ay unti-unting bumabaon sa braso ni George na naging dahilan ng pagsirit ng dugo mula rito. Takam na takam ang naglalaway na halimaw nang bahagya itong yumukod sa sugat na ginawa at walang pagdadalawang isip na dinilaan ang dugo na umaagos mula roon. Kaylin, maawa kayo sa tao. May sakit siya. Bakit ako makakaramdam ng awa sa dapat na pagkain ng aming lahi?
Alam kong kaya siya pumunta rito ay para sa sakit niya. At hangal ka para isipin na maaawa ko sa kanya. Napakasama mo. Walang personalan, Biyang. Iniibsan ko lang ang gutom ng aking mga alaga. At mga pagkain lang kami sa tingin mo, ganun ba? Yun na nga. Mukhang tumatalino ka na at ginagamit mo na kahit papano ang utak mo. Pakawalan mo akong demonyo ka! Naalala ko na namang ganyan na ganyan ang itsura ng iyong ama nang una siyang mahuli ng mga alaga ko. Punong-puno ng galit na para bang kaya niyang talunin ang lahat kung sakaling pakakawalan lang siya. Pakawalan mo akong hayop ka! Demonyo ka talaga, Kailin! Ang galit ay tuluyang umalpas sa akin. Hinugot ko mula sa aking bulsa ang mutya na nagsisimula ng lumiwanag. Ang bawat hampas ng mga kuko na tumatama sa akin ay hindi ko ininda. Ginamit ko ang hiyas na kinabit sa hawakan ng aking espada na naging dahilan ng pagbibigay nito ng kakaibang liwanag sa paligid. Bahagyang napaatras sa mga halimaw na lumalapit sa akin pero wala akong naging pakialam. Ang nagliliwanag kong espada ay sinimulan kong gamitin sa pag-atake. Nabulag ang mga asbo dahil sa liwanag na taglay nito. Hindi nila inaasahan ang aking pagsaksak na naging dahilan ng mabilis nilang pagbagsak. Mga inutil! Mga hangal! Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi mo kilala at hindi mo ako kaya! Tao ka lang! Matalo mo man ang aking mga asbo, hindi mo mapapantayan ang aking lakas! Talaga? Tingnan natin ang kayabangan mo kung ganon! Matulin kong tinakbo kung nasaan ang aking kapatid na patuloy pa rin sa pagtulak sa halimaw na nasa ibabaw niya. Nang tuluyang makalapit ay mabilis kong itinarak ang nagliliwanag na espada sa katawan ng halimaw. Dahil doon ay tumigil ito sa paggalaw at unti-unting naging abo. Tinulungan kong tumayo si Enzo bago niya muling dinampot ang kanyang itak na daladala. Nag-umpisa siya muling tumakbo at umatake habang pinagpapatuloy ko ang paghakbang papalapit kung nasaan naman si George na hindi na gumagalaw. Gaya ng ginawa ko sa halimaw na nasa ibabaw ni Enzo, ay ganoon din ang gana ng pag-ataking ginawa ko rito. Dahil hindi inaasahan ang aking paggalaw, hindi ito nakagalaw nang itinara ko ang espada sa kanyang likuran. Mabilis kong tinulungan ang kaibigan na tumayo at doon inilagay sa lugar kung saan wala pa masyadong nakakakita. Tinanggal ko ang mutya mula sa aking espada bago ako bumulong sa hangin na pataasin at palaguin ang mga damo at puno para sana itago ang katawan ng walang malay na si George. Nang maayos na ang tayo niya ay tuluyan ko nang iniwan si George at bumalik sa labanan. Habang tumatakbo pabalik ay muli kong ikinabit ang mutya sa hawak-hawak kong espada. Ate, kumusta si Kuya George? Nawala ng malay. Masyadong maraming dugong nawala sa kanya. Hindi ba kailangan na natin siyang madala sa ospital? Kahangalan kung nanaisin niyo pa ang ospital sa mga oras na ito. Hindi kita kinakausap, kaya dapat manahimik ka lang. Saan ka nakakakuha ng lakas ng loob para kausapin ako sa ganyang paraan? Karapatan kong kausapin ang mga taong gusto kong kausapin at hindi ikaw yon. Dahil demonyo ka! Hindi na ako natutuwa sa tabas ng dila mo. Dapat yata, pinuputol na yan! Bakit hindi mo subukan? Bakit hindi mo nalang aminin na duwag ka? Na nagtatago ka lang sa likuran ng mga alaga mo? Hindi ako duwag! Hindi ako duwag! Isang kalapastanganan ang sinabi mo! Duwag na pinuno nagtatago sa likuran ng mga alagad niya! Kaya bakit pa ako matatakot sa'yo? Mula sa kanyang kinatatayuan ay halos lumipad si Kailin papalapit sa akin pero hindi ako natinag. Nanlilisik ang mga mata niya. Ang mga kuko ay nagsimulang humaba at ang pakpak ay ginamit niya para mas mapadali ang kanyang paglapit sa pwesto ko. Dahil doon ay mabilis niyang sinunggaban ng aking leeg. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Puno ng galit habang nagsisimulang lumabas ang mga pangil. Ramdam ko ang pag-alpas ng dugo sa leeg ko pero hindi ko yun ininda. Nilabanan ko ang galit sa mga titig niya. Yan lang bang kaya mo? Tama nga ako. Mahina ka. Ate! Huwag mo ko intindihin, Enzo. Mahina at duwag lang ang isang ito. Mahina pala. Ate, bangkilan yan! Hindi mo dapat minamalit si Kailin! Mabuti pa ang kapatid mo at marunong gumalang at makakilala. Masyado pang bulag ang kapatid ko sa lumang paniniwala na ang lahi nyo ang sunod na malakas sa mga gabunan.
Isang kahangalan ng ikumpara ang lahi namin sa mga halimaw na yon! Hindi ba? At isa ka ring halimaw? Lapastangan! Mas lalo kong naramdaman ang pagdiin niya sa aking leeg. Humigpit din ang hawak ko sa espada ko. Kita ko sa gilid ng aking mga mata ang kagustuhang lumapit ni Enzo, pero abala siya sa pakikipaglaban sa mga asbo na patuloy na nadaragdagan. Kahit nawawalan ng hininga, ay pinilit kong pagalawin ang aking kamay at braso na napagtagumpayan kong gawin. Isang saksak sa tagiliran ang naibigay ko kay Kaylin. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Nawala siya sa ulirat, kaya naman sinamantala ko yon para makawala sa kanyang pagkakasakal. Hingal mula sa pagkakasakal niya ay sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Galit na galit siya dahil sa galos na natamo niya. Anong karapatan mong sugatan ako? Yan lang bang kaya mong ibigay, ha? Sakal? Sa iyong palagay ba mauubos mo ang aking hininga dahil sa sakal na wala namang diin, ha? Kung hindi kita kilala ay mas lalong hindi mo alam ang kaya kong gawin! Bakit hindi mo ipakita at patunayan ang niyayabang mo, ha? Hindi na ako natutuwa sa lumalabas na yabang sa bibig mo! Sa isang iglap ay nawala ang emosyon sa mukha niya. Banayad ang itsura niya kasabay ng unti-unting pagbabago ng anyo. Dinig ko ang sigaw ni Enzo, ngunit hindi ko pinansin dahil nakatutok ang mata ko sa unti-unting pagiging halimaw ng aking kaharap. Nawala ang kaninang magandang wangis niya, napalitan ng mabalahibo at malaking osong itim. Iba sa pangkaraniwang oso. Matatalas ang kuko niya habang may matutulis na ngipin na handang sumakmal anumang oras habang ang mga mata niyang pula ay nakatitig sa akin. Nanlilisik ito at galit na galit. Hindi hadlang ang kanyang laki sa bilis ng kanyang naging paggalaw. Dahil sa gulat ay hindi ko yun nailagan. Hawak niya ako sa leeg habang nakatuon ang aking likuran sa isang malaking puno. Punong-puno ng diin ang kanyang naging paghawak kaya hindi ako makagalaw. Ate! Huwag mo ko intindihin, Enzo! Pero... Kaya ko to. Huwag mo ko intindihin at harapin mo ang sarili mong laban. Ate, ang sabi sa akin ni tatay, kailangan mong gamitin ng mabuti ang hawak mong hiyas. Pawalan mo ako dito! Ate! Huwag mo ko intindihin, Enzo! Iligtas at ipagtanggol mo ang sarili mo! Hindi ko alam pero mas naging agresibo ang naging paggalaw ni Enzo nang sinabi ko ang bagay na yun. Puno na ng rahas at bilis ang bawat pag-atake niya at sa bawat pagtumba ng kalaban ay lumilingon siya sa gawi ko. Sinisiguro na nakadilat pa ako at humihinga. Dahil sa bilis at tulin na mayroon ng aking kapatid, ay mabilis niyang napatumba ang lahat ng asbong nakapaligid sa kanya. Napansin ko rin ang minsanang niyang pagtigil at pagtingin sa kawalan bago iniiba ang paraan ng pag-atake sa mga halimaw na sa aking palagay ay ang aming ama na nagbibigay ng babala at suhestyon sa paraan ng kanyang pag-atake. Nang mapatumba ang panghuling asbo, mabilis na tinakbo ni Enzo ang lugar kung nasaan kami. Isang wasiwas ng kanyang hawak na itak ang nagpabitaw sa oso sa akin. Ngunit hindi doon natapos ang pagpapakita ng lakas ng halimaw. Umungol siya ng napakalakas bago binalingan ng kapatid kong masama na rin ang tingin sa kanya. Hindi ako papayag na mapatay mo ang ate ko, hayop ka! Dalawa na kami laban sa'yo! Sumuko ka na! Ate, ayos ka lang? Huwag mo akong alalahanin. Maayos lang ako. Kala ko talaga hiiwan mo na ako eh. Hindi ko papayagang mangyari yun. Ano ka ba? Ha? Sige po, opo. Si tatay ba yung kausap mo? Gamitin mo raw ng mahusay yung mutya. Higit itong malakas kung magagamit ng mabuti. Natigil kami sa pag-uusap nang mula sa gilid ng mata ko ay lumusob muli sa aming panig ang malaking oso. Mas bumilis ang kanyang mga naging paghakbang. Daig pa niya ang hangin na ngayon ay tumatama sa aming balat. Mabilis kong itinulak si Enzo dahil kita ko na doon babagsak ang gagawing pag-atake ng halimaw. Mahigpit kong hinawakan ng mutya. Kasabay noon, napansin ko ang paglago ng mga damo at halaman. Dahil doon, bahagyang natigilan ng halimaw sa pag-atake. Naging mahirap para kay Kaylin na lumapit sa amin dahil sa malalaki at matatayog na mga halaman. Ha? Ang galing! Tinago ko rin si George sa mga halaman na pinalago ng mutya.
Pwede pala natin gamitin yan para makatulong sa iba, hindi ba ate? Mag-focus ka muna sa pakikipaglaban. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Hindi mo panting gamit ko eh, nakablip kaya ako. Enzo, ano ka ba? Hindi ko napansin ang muling paggalaw ni Kailin dahil sa tulin niya, dahil din hindi nakatuon ang pansin ng kapatid ko sa kanya. Sa isang iglap ay marahas niyang naihampas si Enzo sa isang puno. Dinig ko ang daing ni Enzo kasabay ng pilit niyang pagkakawala, ngunit hindi natinag ang halimaw. Paulit-ulit na hinihampas ng halimaw ang katawan ni Enzo sa puno. At hindi nagtagal ay lumabas na ang dugo mula sa kanyang bibig na mas nagpagimbal sa akin. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Parang napuno ng takot ang dibdib ko sa kung ano ang pwedeng gawin ni Kailin kay Enzo sa oras na kumilos ito ng di ayon sa kagustuhan niya. Nang sandaling yun ay hindi ko na alam ang gagawin. Natakot ako na sa oras na kumilos ako laban kay Kailin ay tutuluyan na niya talaga ang kapatid ko na ngayon ay naghihina na at mas nadagdagan pa ang mga galos at pasa sa katawan. Dumudugo na rin ang mga sugat na kanina niyang natamo sa mga asbo. Pero sa isang iglap ay biglang humangin ng malakas kasabay ng pagkalat ng amoy ng tabako sa paligid. Kasunod noon ay ang paglitaw sa aking harapan ng seryosong wangis ng kapre. Mabilis itong humarap sa halimaw na walang mababagsakan ng emosyon. Anong karapatan mong saktan ng taong aking pinangangalagaan, ha? Hindi ako natutuwa sa iyong ginawa sa batang yan! Isang katangahan ang pag-atake sa mga taong aking iniingatan at pinoprotektahan. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa kapatid ko. Walang mangyayaring masama sa kapatid mo hanggat nakatayo ako rito. Ang kapatid ko. Kumalma ka lang. Hindi mabuting pangunahan ka ng takot ngayon. Kailangan mong tatagan ang loob mo dahil ikaw ang gagalaw at tatalo sa halimaw na yan at magiging gabay lamang ako. Pero, Tandaan mo, paggabay lang ang tanging magagawa ko. Hindi ako pwedeng makialam lalo na at nasa iyo na ang mutya. Kung magagamit mo yan sa tamang paraan, natitiyak ko ang iyong pagkapanalo. Ate, tulungan mo ako. Ayoko bang mamatay? Enzo! Pakawalan mo ang kapatid ko! Demonyo ka talaga! Ano gagawin ko, dagat nun? Ang mutya lang ang tanging sagot sa kalaban mo ngayon. Paano? Bulungan mo at gagawin ito ang lahat ng gugustuhin mo. Ate! Hinigpitan ko ang hawak sa hiyas at sa espadang bigay ng kapre. Mabilis kong binura ang takot sa dibdib ko bago huminga ng malalim at saka puno ng tapang na tumakbo papalapit sa halimaw at sa kapatid ko. Ramdam kong sinisimulan na akong tulungan ng mutyang nasa aking kamay, kasabay ng pagbibigay nito ng kakaibang liwanag. Isang saksak sa likuran ng aking ginawa na umagaw sa atensyon ni Kailin. Bahagya siyang napaatras dahil sa liwanag ng aking mutyang hawak-hawak. Mabilis kong sinalo ang aking kapatid. Ngunit ang aking pag-atake ay saglit lang na nagbigay ng pahinga sa amin. Ungol mula sa halimaw na si Kailin ang umagaw muli sa atensyon ko. Magpahinga ka muna. Hayaan mo ko rito. Ate, hindi kita pwedeng pabayaan dito. Ayos lang ako. Mas kaya ko na siya ngayon. Pero ate, ayoko pati ikaw iiwan ako. Kaya ko, Enzo. Kasama ko si dagat nun. Hindi ko papabayaan ang kapatid mo, Enzo. Pero... Enzo, makinig ka na lang! Dahil sa tono ng pananalita ko, ay tuluyan ng nanahimik si Enzo. Kahit puno ng takot ay wala siyang nagawa kung hindi ang umalis sa kinatatayuan at lumipat sa mas ligtas na lugar. Nang tuluyang makaalis ang aking kapatid, ay hinarap ko si Kailin na patuloy sa pag-ungol. Lumapit ako at isang pagwasiwas gamit ang espada ang aking ginawa. Ungol ang naging sagot niya, ngunit hindi ako tumigil. Gamit ang nagliliwanag na mutya na parang apoy na ay itinara ko ang mutya sa mata niya. Napahiyaw ang halimaw sa sakit. Bumalik sa alaala ko ang sinabi niya tungkol sa aking ama, kaya mas lalong nagsidhi ang tinatago kong galit. Ito na ang katapusan mo! Ah! Hindi rin ako papayag na may mamatay pa ng dahil sa'yo at makapagbigay ka pa ng sakit sa iba! Walang yaka! Kaya dapat mamatay ka na! Hindi na dapat mabuhay ang mga demonyong katulad mo at walang puso! Lumiwanag ang mutya kasabay ng kaunting paggalaw ng mga halaman sa paligid. Nagbigay yun ng kakaibang lamig ng hangin, ngunit hindi ako natinag. Gamit ang nagliliwanag na mutya ay sinikap kong abutin ang kanyang dibdib at dinikit yun doon habang nagliliwanag.
Kasunod nito ay ang mabilis kong pagtarak ng hawak kong espada sa tiyan ni Kailin. Ang kanyang ungol ay hindi ko na hinayaang masundan. Kinabit ko ang nagliliwanag na mutya sa aking espada. Nasalin ang nagliliwanag na dala ng mutya ng araw sa hawak-hawak kong armas na mas nagpapalakas sa ungol ng halimaw. Nanginig ang aking kamay dahil sa pagod, pero mabilis kong itinarak ang espada sa dibdib ni Kailin, sa parte kung saan ko itinarak ang mutya kanina. Ang saksak na aking ginawa ay siniguro kong malalim, dahilan kung bakit tuluyang nawalan na ng hininga ang bangkilan. Ate! Natapos na! Oo, sa wakas! Masaya ako na napagtagumpayan ninyo ang bangkilan. Salamat sa naging tulong mo. Simula nang mamatay ang aking kaibigan, ay inako ko na ang pagprotekta sa inyong dalawa. Tay, Narito siya? nasa tabi mo siya, ate. Gusto niyang malaman mo na ipinagmamalaki ka niya. Na mahal niya tayo at palagi niya tayong binabantayan. Tay, natapos ko. Nabigyan na namin kayo ng ustisya. Mahal na mahal namin kayo. Isang malamig na hangin ang naramdaman ko. Kasabay noon ay ang pagdampi ng yakap ni Enzo sa aking katawan. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko na naging dahilan ng paghigpit ng yakap sa akin ni Enzo. Simula nung araw na yon ay bumalik na sa normal ang buhay naming magkapatid. Tahimik kaming nakabalik sa aming baryo. Hindi na kami ginambala ng iba pang mga nakatira sa lugar na yon. Siguro ay dahil namatay na rin ang kanilang pinuno. Maging ang ina ni Kailin na tingin namin ay gagawa sana ng komosyon ay hindi na nagsalita. At ang mas lalong nagpataka sa amin ay tila nakahinga pa siya ng maluwag nang mamatay na ang kanyang anak. Napag-alaman namin na hawak pala sila sa leeg ng bangkilan na namumuno. Kaya gustuhin man nilang tanggihan ang mga kagustuhan ni Kailin ay hindi nila magawa dahil higit na malakas sa kanila ang halimaw na yon. Enzo, Bea, thank you for joining me, even though you got hurt because of it. Kau, that's not a problem. It's a done deal, kuya. But still, Enzo is right, George. We wanted to join you in the first place. You didn't force us. well, I wanted to show my sincerest gratitude. We can't really force you to let it go, right? Right. And after my surgery, I'll come visit you more often. Ay, kuya. Size 9 nga pa lang pa ako, ha? Tapos medium yung t-shirt, ha? Uy, Enzo, ano ka ba? No worries. I won't come empty-handed next time. Pinanood namin si George na tuluyang sumakay ng tricycle. Pauwi na siya sa Amerika nung araw na yon para doon magpagamot sa tunay na doktor. Wala rin kasing magagawa ang mga doktor sa Pilipinas kaya minabuti niyang doon na lang magpagamot sa kanila para kahit papano ay makasama niya ang pamilya niya. Lihim ko yung sinang-ayunan dahil higit na mas kailangan niya ang kanyang pamilya. Napangiti ako nang biglang yumakap sa akin si Enzo. Maraan siyang tumingin sa akin kaya natawa ako sa kanya. Mula ng araw na yon ay medyo gumana ang buhay naming dalawa. Dumaan ang mga araw at bumalik na sa normal ang aming buhay. Lihim na lang din ako nagpasalamat na natapos ang lahat. Ang bawat trahedyang dadaan sa atin ay kaya nating bigyan ng solusyon at hustisya. Dahil sa mga pangyayaring yun, tuluyan ko nang nabitawan ang galit dahil sa pagkamatay ng aming ama. At doon ko napatunayan na ibibigay ng Diyos ang hustisya sa tamang panahon.